Magandang gabi po mga kaibigan. Saan man po kayo inaabot ng aming broadcast na ito? Pwede magandang umaga rin at magandang hapon because we are worldwide. Dito po sa ating pagpo-broadcast ng ating programang Narito Ako, Kaibigan Mo. Tama ko ngayon, magabing ito. Wala pong iba kung hindi ang ating pong kaibigan na taga Angeles, Pampanga, si kapatid na Weng Sibal. Good evening, Ate Weng. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Isang mapagpalayang araw sa inyo, anong oras man sa inyong kanya-kanyang mga lugar. Hello to everyone, lalo-lalo yung mga wala sa Pilipinas. At saka syempre, yung mga nandito sa Pilipinas, magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay makinig kayo sa amin sa loob ng mahigit isang oras. At marami po tayong matutunan sa mga kwento ng ating mga guests ngayong gabi. Hello, Yes. Brother Jerry. Oo, kamusta ka, kaibigang Weng? Okay lang. Mukhang Paskong-Pasko dyan sa likod mo. Sa amin, At, nakikita ko na ang... Kasi malapit na ang dito sa Angeles kasi halos patapos na lahat yung first semester ng mga klase ng mga college. Tapos na yung finals nila, so busy na lang kami sa pagche-check ng mga pagko-compute ng mga grades at saka pagche-check ng kanilang mga exam. So after nito, bakasyon na. Yeah, isipin mo matatapos na yung SEM, no? Ang bilis. Ang bilis talagang at mukhang yung online classes naman ng mga bata mukhang nakaka-adjust naman yata sila, no? Oo, sa new normal natin. May pros and cons, pero yes. Nakakatawid naman. Na tayo, naka 9 months na tayo, di ba? Yes, oo. Magpapasko yata tayo ng ganito pa rin. Ano? So kung i-compare mo dun sa parang pagdadalang tao ng isang magulang, ng isang nanay, parang eto na, malapit ng lumabas. Yes, na-recall ko. Yan, na-recall ko nung nag-lockdown tayo ay kasi simula pa lamang ng Lenten season, no? Tama-tama dahil March 25 annunciation, no? Yes. Of our Lord. At ngayon ay malapit na tayo. December na. Kaya ipagdiriwang naman natin malapit na, no? Ang pagpapanganak. So talagang connected pa rin pati kay sa ating Inang Maria, no? Tama yan. Incidentally, today we are celebrating the Feast of the Immaculate Conception. Yeah, oo. Talagang very sa akin very timely itong ating episode na ito, friend, no? Talagang itong feast day, solemnity, no? Mukhang technically, magkaiba pala yun, friend, no? Yung solemnity, yung feast. Mamaya siguro, hingan natin ng konting paliwanag dyan, yung ating mga mga authorities on church. Scholars. Yes, so para maliwanagan din naman yung ating mga kaibigan na nakikinig ngayon about ano ba talaga ang ibig sabihin nitong ating pinagdiriwang ngayong araw na ito. At ngayon, no, medyo isesentro natin yung ating diskusyon doon sa tinatawag na fiat, no? Yung fiat of our Blessed Mother. Siguro explain muna natin anong ibig sabihin ng fiat na yan. Yes, pero ang mag-explain yan siguro yun ang ating mga co-anchors na mga clerics, no, na talagang sila yung mas nakakaintindi nitong mga bagay nito para tayo rin na maliwanagan. So bibitinin po muna namin kayo at mamaya makakarinig kayo sa ating mga kasama. Ipakilala na natin sila, friend, no? So, siyempre, as usual, we have with us tonight yung ating pong chairperson of the Episcopal Commission. So, Sister Weng, ikaw na magpakilala? Okay, syempre ang ating chairman ng CBCP-CPPC, walang iba kung hindi si Bishop Joel Bailon. Hello po, Bishop Bong. Magandang gabi, Weng. Magandang gabi, Jerry. Magandang gabi po sa inyong lahat na nakikinig, nanonood at nakikisa sa amin sa gabi ito, sa umagang ito, hapong ito, whatever time you may be in your particular places. Anyway, maligayang pagdiriwang nga po ng solemnity ng Immaculate Conception. Yeah, yun nga, ano ba yung pagkakaiba ng mamaya na, pero gusto ko lang bumati and I'm happy to be here muli sa Narito Ako, Kaibigan.
Ayun. Okay. So tawagin na rin natin, Fred, Mm. yung isa pa nating kasama. No? Siya naman po ang, syempre, kanang kamay, ang Executive Secretary ng CBCP ECPPC, Father Nizel Lirio. Hello, Father. Hello po. Father, wala Ayan, ka po pong mga video. Pwede mo bang start ang iyong Ayan. video para makita ka namin? Ayan, Father. Kamusta ka, Father? Happy Father Nizel. Oh, mukhang masayang-masaya si Father ngayong gabi, no? Kasi balita ko mukhang birthday yata ng iyong butihing bishop, no? Bishop. Sa iyong lugar, si Bishop Sofronio Ronnie Bangkod, no? So, batiin natin siguro yung bishop ngayong gabi. Happy birthday po. Happy birthday, Bishop Ronnie. Happy birthday, Yeah. Bishop. Hopefully, he's listening to us tonight. No? Kamusta ka, Father? Eto, mabuti Ayun. naman po. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyo kay Jerry at Weng, tsaka kay Bishop Bong. Ilang episode ako na hindi nakasama. No? Yun Oo nga, nga, Father. na-miss natin si Father. Miss ano? na miss ka namin. namin. Yeah. Okay. Na-miss mo Kaya rin rin ako yung... siguro masaya. Oo. Oo. Na-miss mo yung mga Kasi episodes natin it's good to last be back. time. Yeah, oo. Balita mo nga, friend, no? Mukhang nag-trending yung ating huling episode. Umabot ng 8,000 plus o Kami almost po 9,000. ay nagpapasalamat Wow. sa ating mga viewers, ano? Yeah. Na Sa mga dati, tagapagtaguyod. nakakaabot tayo ng 5,000 kahit doon sa pilot episode natin. Pero last time, umabot tayo ng 8.2. So maraming salamat po sa mga Maraming salamat tumakinig po. sa atin. Yeah. Sana patuloy lang po kayong makinig at lahat tayo matututo sa mga kwento Opo. ng buhay. Yeah. Yeah, oo. Ngayon, siguro, Bishop, siguro sagutin natin yung ano na yun, yung ibigay tayo ng konting Bishop and Father Nizel before we introduce our guest, no? Yung ano ba itong pinagdiriwang natin today talaga? Ano bang significance ng Immaculate Conception po, Bishop? Yeah. Para sa kaalaman po. Una siguro magandang na i-distinguish natin. May mga misconceptions kasi tungkol dito kasi akala nila pag sinabing itong Immaculate Conception ay tungkol sa conception ni Jesus. Kasi malapit na ng Christmas. So yun, kaya nga sabi nila December 8 pakatapos 25, ang bilis naman. Sabi ilan ba yun? Ilang araw lang yun mula sa conception. Birth na kaagad. Kanina na dinig ko kayo yung dalawa nagkukwentuhan tungkol sa siyam na buwan na nabubuo ang isang bata sa sinapupunan ng isang nanay. March 25 and December 25. That was the conception nung annunciation kay Mary. Itong Immaculate Conception na ito is the conception of the Blessed Mother. When she was conceived in the womb of her mother, Saint Anne, according to our tradition, yung kanyang nanay na si Santa Ana, nung ipinaglihi siya, nung makonceive siya dun sa sinapupunan sa tiyan ng kanyang nanay, yun ang Immaculate Conception. And what does that mean? Meaning to say, yun nga sabi ng greeting sa kanya ng anghel, Hail full of grace. Bakit punong-puno ng grasya ang mahal na Birhen? Kasi wala siyang bahid ng kasalanan. Punong-puno ang kanyang pagkatao sa lahat ng corner ng kanyang pagkatao, mula sa ulo, from my toes, my knees, ganyan, my shoulders, everything that is of her and in her and whatever she is pure of grace, is pure grace. She's full of grace. So, kasi ipinag-ano nga ng Panginoong Diyos na siya bilang magiging nanay ng kanyang anak, na anak niya mismong Diyos. Siyempre, kahit naman ikaw, kung may napakaganda ng bahay, jewelry man niya, bulaklak na napakaganda, magandang tanim, gusto mong i-display, siyempre, hindi mo naman yun ilalagay sa kinakalawang na lata. Yeah. Basag na sisidlan. Napakaganda dapat, especially kung talagang special na special. And of course, Jesus being the Son of God is a very special gift to us from the Father. And so, special din yung sisidlan, yung lalagyan, tama. yung Sabi nga, sinapupunan. sabi nga po kanina nung napakinggan kong sermon, yung misa ni natin ko na rin, si Father Dave Concepcion. Sabi, kung ikaw ba ay nakita mo yung pagkain tapos nakalagay siya sa isang plato na hindi malinis, kakainin mo pa ba yung laman? Di ba? Parang hindi. Dahil, siyempre, it goes without saying na dapat yung lalagyan, yung laman, yung pagkain is grace. Dapat yung paglalagyan sa kanya ay malinis din. Tama po ba, Bishop? Parang ganun po ang... Opo, tama. Yun ang ng message ng Immaculate Conception. Na dapat karapat-dapat si Mary. At yun naman na yan. So, we also would like to point out na yung pagiging immaculately conceived niya, wala yun sa kanyang kapangyarihan, sa galing niya, ganun.
regalo yun ng Diyos. Yeah. The Lord is with you, sabi ng angel. Ito, napakaganda yung sa Annunciation, yung kwento ng ano. Kaya nga, later on, itong topic natin ngayon, yung fiat, yung pagsasagot ni Mary. Siyempre, yung parang special na special ang kanyang ang kanyang pagkatao, ang kanyang role, ganun. Siyempre, sabi niya nga, paano ho mangyayari ito? Ako'y dalaga. Yung unang niya, hindi niya maintindihan eh. Siyempre, paano yun? Magiging nanay siya, dalaga siya. Pero, pinaliwanag naman sa kanya ng anghel. And of course, later on, she would say, yes, let it be done to me. Yun ang fiat naman. Yun ang... Yeah. Okay. Siguro mamaya po, Bishop, palalalimin natin yan. Pero, Father, ikaw naman po siguro yung sumagot dito sa tanong. Kasi, today is a solemnity, Solemnity. Ano po ba ang pagkakaiba niya sa feast? Parang, minsan na-interchange. So, today is a solemnity. At ang alam ko, today is a holy day of obligation. Sa Pilipinas, parang tatlo lang yata yung holidays of obligation. Itong Immaculate Conception, yung December 25, which is the Nativity of our Lord, and then the solemnity of the Mary, Mother of God, which is on January 1, Pero since ngayon nga po, dispense tayo from ang Holy Father yata, Bishop, if I'm not mistaken, parang he has dispensed us muna from the holiday of obligation because of the pandemic. Pero siguro mahalaga maunawaan din natin ano ba yung pagkakaiba ng solemnity, nung feast day, nung memorial, Father, paliwanag mo nga po ng konti sa ating mga tagapakinig tungkol dyan. Ayan, maganda, Kasi minsan, para bang napaglalabo-labo natin, Pero kung tutusin, yung mga saints natin, na mga sineselebrate natin, meron talagang memorial, ibig sabihin, inaalala, ginugunita lamang, tapos meron din namang feast day, at ito yung pinakamataas na itong solemnity, yung ang tawag sa Tagalog ay dakilang kapistahan. Kumbaga, siguro parang 4 yun Yung isa kasi optional Yung kung titingnan natin sa ordo, yung small letter M, sabi ko nga pag tutulungan ko yung mga sakristan, small letter M, pwede mo siyang i-celebrate, i-commemorate, o pwedeng hindi. Pagka capital letter M, yung obligatory memorial, dapat mo talaga siyang i-celebrate sa pagdiriwang ng Balamisa. Kapag ka feast day, kumbaga ito yung mga santo na talagang kumbaga iba yung pag-alala natin sa kanila Pero itong solemnity, hindi lahat meron itong kategory na ito At isa nga dito, isang nagpapatingkad dito, itong Immaculate Conception ay isang solemnity, isang holiday of obligation. Kumbaga, katumbas siya ng Sunday na ating pinagdiriwang. Kaya iba talaga yung tingkad ng pagdiriwang ngayon. Tapos naalala ko kanina, sabi yung pagpapaliwanag nila Bishop tungkol sa Immaculate Conception. Ako, ang illustration ko naman dyan, yung halimbawa, yung mineral water, yung tubig, pag iinumin mo, sasali mo sa baso, hindi mo siya sasalin sa basong marumi. Ayaw mong uminom ng contaminated na tubig mula sa basong marumi. Sasalin mo naman siya sa basong malinis din para hindi makontamina. Parang ganun yung sinapupunan ni Mama Mary. Kumbaga, pinanatiling malinis para si Jesus ay hindi mabahiran o kumbaga hindi matapunan ng dumi ng kasalanan. At yung tingin ko yung nagpapatingkad sa solemnity nito, mataas yung antas, kumbaga may rango siya At bukod doon sa solemnity na ito, nandun yung kanyang pagiging holiday of obligation, parang Sunday yung ating celebration ngayon. Saka yung paghahanda dito, hindi lang yung paghahanda doon sa sinapupunan ni Jesus na kung saan yung dwelling place, kung saan yung nung nag-conceive ang Blessed Mother, pero doon pa sa nanay niya. So ganun ang kahaba ng paghahanda para mabuo yung ang ganda po Yes. Kung tutuusin ngayon, talagang paghahandang yun ay if we really have to stretch it goes all the way to the story of the fall. Sa Garden ng Eden, doon tayo, yung ang isa pang magandang kasi doon, yung parang it's something like COVID-19 Sa simula, lahat tayo magaling ang immune system. Lahat tayo may protection sa wala tayong COVID-19. Ang kaso, pumasok yung demonyo.
niloko yung ating unang mga magulang, di nagka-COVID tayo. Yeah. Hindi COVID-19 ang tawag doon, kasalanan, sin. Pero sa kabila ng katotohanan yun, yung ginawa niyo ng tao, hindi tayo iniwan ng Diyos. Nangako siya doon mismo. Yeah. Pag-aawayin ko, ikaw at ang babae, ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Yun ang promise niya doon. And that, imagine yung length na yun na naghintay ang Panginoon ng tamang pagkakataon so that the what was destroyed in the garden would be restored in another garden, of course, sa totoo lang, but that's a totally another story. Yung garden ng Calvary. Yung kahoy ng, kung saan yung bawal na bunga, ay na-redeem ng kahoy ng krus. This is the new Adam and Mary is the new Eve. Yeah. And so itong kwento ngayon ng ng piyat ni Mary is napakahalaga. Kasi kung hindi siya nag-yes, hanggang ngayon siguro, nakalubog pa tayo sa COVID na nagkasalanan. Salamat sa Panginoon. Tama po yan, Salamat Bishop. kay Mary. Sa kanyang ganda nung analogy ni Bishop, Yeah. sa nangyayari sa atin ngayon. Oo nga naman. Oo, ugnay talaga yan. Kasi nga, kaya daw ang di ba, ang unang babae, yung una nating parents, si Eva, no? Kaya daw, yung nangyaring niya, yun yung naging downfall natin, tinalog po sa kasalanan. At yun naman nagbangon sa atin, si Mama Mary. Kaya we call her Ave naman. Kasi kabaligtaran nung Eva. Pinaligtad niya yung Yeah. Nako. Talaga po itong ating discussion na ito talagang leading us to really deepen our understanding of the fiat, no? Yung ano ba yung kahulugan ng kagandahan ng pag-oo mo, no, sa Panginoon. Kasi itong mga pakikilala nating mga guests natin, ito talagang meron silang magagandang kwento ng pag-oo, no, sa imbitasyon sa kanila ng Panginoon. And incidentally, ang ating mga bisita ngayon ay mga babae. No? Yes, isang very significant. Mapakinggan sila Itayo mo ang bandera ang mga kababaihan, no. Incidentally, yan, ngayong linggong ito ay no? International Week of Human Rights, and kasama rin sa mga karapatan ng mga kababaihan itong pagdiriwang natin ng human rights. Anyway, friend, i-introduce po natin yung ating mga guests, no? Friend. Andito ngayon na kasama natin. Teka, bago pa natin introduce, hindi natin makakasama ngayon yung ating mga regular na barkada, no? Si Dali. Ate Dali ay ngayon medyo nasa hospital kasi yung kanyang mother, no? Nanay din, no? Pagdasal natin, Pagdasal natin, no? Timotea Ladlad ang pangalan ng kanyang mother. Sana ay magkaroon ng kagalingan sa kanyang sakit. 91 years old na, no? So, Dali, diyan ka muna, no? Lagaan mo muna si nanay, no? At si Kuya Mike, mukhang for some reason, baka hindi rin natin siya makasama. Pero itong dalawang kasama natin, matagal na sila sa gawain ng prison ministry. So, at ito nga, yung isa sa mga inuuhan nila, no? So, na pag-involve nila rito sa ating pong ministry na ito. So, our first guest tonight is none other than, paano ko ba siya introduce? Siya daw ang lakambini, no? Lakambini ng prison ministry. Yun yung lagi ko naririnig sa Kuya Rudy, no? Siya daw ang isa sa mga forerunners ng prison ministry natin dito sa Catholic Church in the Philippines. So, introduce natin ang ating pong kapatid, si Miss Tessie Gomez. Ate Tess, for sure. Ate Tessie, good evening. Good evening po. Yan, pakibukas po yung iyong video. Hindi magbukas. Ayan! Nakita ka namin. Hello. Gabi po, mga kaibigan. Hello po. Good evening po sa lahat at saka sa inyong mga more than 8,000. Yan kinlame na. Kinlame na. Ang nanonood ngayon. Salamat po sa pag-imbita. Yan. Salamat din sa pagpapaunlak mo, Ate Tess, ha? Talagang, Good evening, Bishop. yes. Mamaya, pakikwentuhin ka namin. Kuhaan natin yung ngayon, solemnity, fiat, all the way from Eve. Yes. Ang sarap pakinggan. Ayan. Thank you, Ate Tess, no? Teka, isa pa nating guest, no? Ito, isa rin sa mga alamat ng prison ministry sa ating bansa. Together with, ito nga po, no? A few days ago, na maalam na po
si Monsignor Ernesto Espiridion, yung ating unang Executive Secretary ng Episcopal Commission on Prisoners Welfare at that time. At siya po talaga yung we acknowledge na siya yung nag-organize talaga ng systematic prison ministry sa Pilipinas, no? At pinag-uusapan pa lang natin yung mga sulat na pinadala sa kanya. Oo. Oo nga. Yeah. Siya. Kaya nga, nung November 26 po na maalam siya, 2 days short of his supposedly 50th year as a priest. As a priest. Kasi he was ordained by His Holiness Pope Paul VI when he was now Saint Paul VI, no, na nung dumalaw siya sa Pilipinas, sa Luneta, dami niyang inordain. Kasama po siya doon. 2 days na lang. Pero tinawag niya siya ng Panginoon. Siguro sabi ng Panginoon, dito ka na mag-celebrate sa langit. Kung nandyan sa at feeling ko yung mga sulat ngayon, dinala niya na sa langit. Yung mga sulat, dinala niya na. So, yun nga, meron siyang 2 kasamang babae noon na tumulong sa kanya na imolde itong prison ministry to what it is right now. So, ang isa nga ay si Miss Tessie Gomez at ang isa naman, itong papakilala ko ngayon. So, please welcome our sister, si Ate Esther Alicante. Good evening, Ate Esther. Ate Esther. Hello, Ate Esther. Bumati ka naman sa ating, yan. Good evening sa atin lahat, sa inyong lahat. Magandang umaga nasa ibang bansa. Uh-huh. At magandang gabi, lalong higit sa mga nakikinig, nanonood sa Facebook Live. Kamusta ka dyan, Ate Esther? Nasaan lugar ka ba ngayon? Nasa aming bahay na nag-remodel pa hanggang ngayon. Wow. Saang lugar yan? Sa Muntinlupa rin ba yan? Malapit sa Malapit sa New Bilibid Prison. Ayun. So si Ate Tess naman ay nasa Novaliches ata. Ano, Ate Tess? Si Esther nasa South. Ako po nasa North. Talagang Novaliches. poles of Metro Manila. Okay, so mamaya papakwentuhin namin kayong dalawa, no, tungkol sa pag-oo ninyo sa gawain ito at sa yun at bakit naging parang lifelong commitment nyo na ang prison ministry para ma-inspire natin yung ating mga. Pero bago po yan, Bishop, Father, friend, tsaka yung ating mga guests, meron po kasi tayong panata ngayon. Nag-start actually ito October 10 at matatapos ito sa makalawa, no? December 10, which is Human Rights Day. Yung ating pong prayer for the eradication of the death penalty. So siguro bago po tayo magkaroon ng discussion, nayaan ko muna po kayong dasalin natin itong ating prayer na ito, no? Para ang intention nito is to get rid of the death penalty in all forms, no? So ito po sa wikang Tagalog na rin. So let's join, mga tagapakinig, please join us in this prayer. So in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Mapagmahal na Panginoon, Ama ng sanglibutan, nilikha mo ang lahat ng tao ng may pantay-pantay na dignidad. Ibuhos mo po sa aming puso ang diwa ng kapatiran at pag-alabin mo ang aming mga damdamin sa diwa ng makabuluhang pagtatagpo, pakikipag-usap, katarungan at kapayapaan. Pakilusin mo kami upang lumikha ng makabuluhang lipunan at mundong higit na may dignidad, mundong walang nagugutom, naghihirap, walang karahasan at tumatakwil sa digmaan. Maging bukas nawa ang aming mga puso sa lahat ng tao at bansa sa mundo. Makita nawa namin ang kabutihan at kagandahan ng bawat isa na iyong itinalaga sa amin bilang tao. Nang sa gayon ay maipagdibay ang ugnayan ng bawat isa sa mga makabuluhang gawain at magagandang adhikain na aming kapwa isinusulong. Ipagkaloob nawa ninyo ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at sa pamamagitan ng ating mahal na ina na si Maria. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Salamat. So, yun po. That ang goal po talaga nung prayer na yon is sana mawala na talaga itong hindi lang itong COVID, no, kundi yung parusang kamatayan na talagang it is really a Damocles sword hanging in our heads, no, na kailangan nating
i-work na mawala na talaga siya. So, again, mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig, you're tuned in to our program. Narito ako, kaibigan mo. At ang aming pong topic ngayong gabi is about the fiat of Mama Mary. No? Yung pag-yes niya sa panawagan sa kanya ni Angel Gabriel na sinugo ng ating Panginoon. No? Na dahil sa kanyang pag-oo, ito yung naging daan ng ating kaligtasan sa ating mundo. No? So, tonight, nandito po yung dalawa nating mga kaibigan na hihinga nating magkwento, friend. No? Siguro, Ate Tess, ikaw muna po siguro ang aming tatanungin, no? Kamusta po kayo? Kailan po ba kayo talaga nagsimula dito sa gawain ng prison ministry? No? If you can, kung pwede niyo po ikwento sa ating mga tagapakinig yung inyong kwento na saan po kayo nagsimula, no? Magbilang si Bishop Yung niya siguro, friend, yung kailan yung fiat moment niya. Yan, fiat moment. Naalala ko nga, actually, di ba yung de-annunciation? Siguro nung sinabi yun ng Angel kay Mama Mary, hirap, no? Parang, andaw? Magdadalang tao ka? Ganun na lang yun? Parang ganon, di ba po? Minsan naisip ko yun after years of my ministry, no? Nung mga 10 years ago. Parang, ano nga ba yun? Ano ba nangyari? Actually po, ay 1973. Can you imagine? So, nagkilala po kami ni Monsignor, father pa lang po yon, sa Loreto. Pero, ang totoo, hatakin ko pa way back when I graduated from college. Hindi ko naiintindihan talaga. Ngayon ko naiintindihan lalo yun as you grow older and mature spiritually. Hindi mo maintindihan na parang may kulang. May parang kulang. Yung parang, okay, graduate ka with honors. Alam mo yun, yung, kasi, sorry po, no, pero in all humility, sa amin kasi para bang napaka-big deal nung may mga medals, yung gano'n. So, nag-graduate ka cum laude, tapos kumuha ko ng masters. Pero deep within me, parang kulang. Parang hindi, parang ewan ko, sabi ko, ano ba nangyayari? Parang, ganito ba yung pupuntahan ko? Ano yung pupuntahan ko sa isang office na maganda at ako ay manager or something like that. So, pag nakikita ko po, siguro, hindi niyo pa alam, ayan, si Father Nesel, napakabata pa, baka wala pa. Di ba po sa dyaryo, nakikita mo yung mga, actually may Catholic Women's League na noon di ba? May mga, serve sila, hindi prison. Wala akong nakikitang prison, nakikita ko lang, may mga malihirap silang tinutulungan, may mga nakapinto. Kaya ito, paano kaya ako makakapagbigay? Wala man akong gaanong pera. Saan pupunta? Parang gusto ko yung mimigay, something, basta merong parang generous ako to the needy. Parang ganun, parang ito, a lot of people who are poor and needy. So, nilipon ko lang yung mga pulubi po dun sa sa Loreto. Tapos, tinawag ko sila pag Pasko. Napapansin ngayon doon. Tapos, napansin din ni Father Ernesto Spiridion po. Ang monsignor namin doon, si Jesus Tison. Sabi niya, yun, nahigpit yun. Kaya minsan paggabi, di ba, katapos po na, ang father ko kasi very religious po rin siya. Yung pagkagabi, yung tapos ng 6 o'clock, Mass and Novena sa Perpetual Health, punta ko kay Father, natanong ako, paano po ba tulungan yan? Ano ba ang dapat gawin dyan? Bakit nakakalat sila doon? Sabi niya, oo nga. Sabi niya, so sige, lipon tayo. So ako, sa konting, nag-work na rin po ako nung, pero not that much. Parang nasa, parang sales, marketing, something. Pero wala lang, parang may sweldo ka lang konti. So yung sweldo ko, ipunin ko pag Pasko, gano'n. Sa kakukwento, sabi ni Father, ay gusto kong mag-volunteer sa Muntinlupa. Sabi ko, ano po yun? Mga bilanggo. Ha? Sabi ko, ano naman ang gagawin ko doon? Sabi ko, ay sumama ka, mag-volunteer ako doon. Sabi niya, kasi, alam mo, kawawa sila. They are, ito, lagi na niya, at alam ni Esther to, noon pa man sinabi na niya, the poorest of the poor. Diba? Jerry, lagi yan. Yun ang lagi niyang, hindi pa yung prisoners people the poorest of the poor. Kasi alam mo,
meron doon may sakit. Lahat nandun, plus yung nakakulong pa sila. So, can you imagine, nandun na, mahirap ka na, pero nakakulong ka, may sakit ka pa, at may stigma yung society sa'yo. Oo nga, di wala lang. Tapos pinakilala niya ako doon sa, tawagan mo si ganito, ganon. May si Sister Loring na ngayon ay kinoconsider pa yatang parang blessed, no, sa Taguig. Tinawagan ako, alika, sabi niya, Ate Tis, punta tayo Muntinlupa. Sabi ko, sa mga insik na, takot-takot, pupunta pa ako ng bilangguan. May mga Chinese na malalaki. Natakot ako nung araw po, ganyan. Isasama ko ng father ko sa hardware. Di ba, malalaking katawan ng tatago akong gano'n. Parang, I was so, hindi po ako nagsasalita nun. Ang tawag nga nila nun, parang kotnog. Yung, I just study and gano'n. But, nung pumunta ako doon, pero nagtaka ako, Bishop, at sa mga tagapakinig, parang hindi ako natakot. Wala ako yung parang, akala ko nakakatakot eh. Pagpunta ko doon, parang, wala. Parang I was visiting a village. Alam nyo, yung parang siyang barangay. Subdivision or barangay, parang ganyan. So, yun. Tapos, natatandaan ko, it was a graduation of parang may sewing classes sila by the Catholic Women's League. So, yun. Sige, tingin-tingin lang, ganyan. Pero, to cut the long story short, basta nangyari po, alika, 1975 po, meron ako itatatag, kasi may sulat sa akin yung mga bilanggo. Actually, siya rin yun, nagpagawa ako ng sulat, so tinignan ko, March 25, 1975, tama ba? Actually, March 26 yung date ng letter. It was a letter addressed to then His Excellency, His Eminence Rosales ba? Julio Cardinal Rosales. Yun, tapos nakapirma doon lahat. Sabi niya, there should be a commission. Sabi na niya, no? Hindi ko maalam ano po yung commission. Sige, gano'n na lang. Basta ako. And then I was assigned sa Baguio. Ang tagal ko doon, pero I was really po restless. Sabi ko, ano ba yung parang hindi ko type ito yung titinda kami, may sales, tapos tutubuan ko, tapos yung sweldo ko galing sa tubo. I felt so uncomfortable. Parang hindi tama. Hindi ko nga maintindihan. Bumaba ako. And then finally, sabi nga sa akin ng father ko, itong batang ito, nag-aral lang todo-todo. Tapos mapupunta sa preso. Diba? Pero alam nyo, nung namatay ang papa ko, sabi ni Monsignor, now he from above, sabi niya, naiintindihan ka na niya. And good enough, sabi, ang naisip ko lang, kung nag-yes ako noon agad, ang yes ko actually nung, yung 1977 po 1975, ginagawa pa yung commission, may mga project proposal, sabi niya, ito na tayo, magkakaroon ng secretariat. Sabi ko, teka, ano bang gagawin natin? Sabi, help me prepare project proposals. Ayan, sabi ko, kaya ko yan, pwede ako dyan. But, how will I do it kung walang data, di ba? So ang ginawa ko talaga po, nag-immerse ako sa kahit hindi pa po, wala pang 1977, from 76 to 77, talagang every week pumupunta po ako ng Bilibid. Para maramdaman ko lang, kasi I cannot prepare anything kung hindi ko naunawaan yung, so from that time on, yun talaga po, hindi naman sa God, talaga sobrang saving grace niya. Parang, pag nagtatype ako, yung bang typewriter natin, Esther, walang computer, type na ganyan-ganyan. From the head, Bishop, talagang, isa hindi ko na alam ngayon, kaya hindi ko halos magawa na yun. Yung project proposal, itatype mo sa stencil, tatanda mo yung stencil. Tapos, yung mo, mga carbon. Di ba po? Tapos, ipadadala ni Bishop Bantigi sa abroad. From talaga po, from my head, type lang ako. And then eventually ma-approve. Sabi ko, wow, pag ganun pala, no? And then, syempre, ang pondo namin, maliit pa, we were just, the first office po, kung alam ninyo, ang CBCP may lobby. Ang arsobispado, Jerry. Yung lobby noon, wala kaming office. Ando kami sa lobby. Lobby, bukas, wala. Si Sister Domitila Alfafara, Sister Domitila. Napakahusay po niya. Monsignor Spiridion and isang parang staff lang. So,
Ganon ako nag-accounting konti-konti. Yeah. So, until nagkaroon kami ng sa Ate Tess, you said goodbye na to your profession talaga, no? Yung Oo, pero sa pagiging ang ko doon, God is using all your skills eh. Parang paggawa mo ng proposal, yun din yung napag-aralan mo eh. Yung accounting, napag-aralan ko. Yung pag-uusap, may psychology, may humanity. Meaning, nagamit niya lahat eh. Nagamit ako ng Panginoon. Talagang ginamit. Yeah. But ang kaibahan lang nun po ay, siyempre, wala kang gaanong pera. Yung i-expect ng family mo na magkakasweldo ka ng malaki at makakatulong ng bongga, yung aspect na yun medyo nawala yun. So parang yun ang nag-give up, Medyo yung party na yun. No? But no regrets kasi they have been supporting me all. Pero sa umpisa, mahirap. Parang naku-confuse sila. Ano ba yung prison na yun? Full-time ba yan? Parang gano'n yung patingkapit ko. Ano ba yung... Nag-aral, no? Tapos, anuhan mo. So yun. Mahabang-mahaba pa the journey. Nako, oo. Ate Tess, alam ko marami pa yan, pero bibitinin muna natin yung ating mga listeners. Siguro yung unang days ng Episcopal Commission on Prison Pastoral Care na EcoPre pa nun. Medyo papakwento rin natin dito sa isang guest natin. Kamusta yung mga birth pains nyo noon? Paano ba nagsisimula? Ano bang mga trials na sinuong ninyo na na-try yung inyong patient? So, Ate Esther, kung naman na magkwento, paano ko ba napadpad dito sa ministry na to? Ano bang masamang hangin na nagdala sa'yo dito? Kasi pumasok ako sa EcoPre, medyo nakaayos na eh. Gawa nga na Miss Gomez, medyo nakaayos na. Noong kasi natatandaan ko, mga, May 1977, parang kalilipat lang ng opisina ng EcoPre dito sa yung LICO ng Council of the Laity of the Philippines pa ngayon ay Sangguniang LICO na yung building na yon. So bago pa lang sila doon, wala pang telepono. Ako naman nagtatrabaho na ako doon sa Manila Cathedral Foundation. May fundraising kasi sa Manila Cathedral Foundation, may fundraising sila for the renovation nung pipe organ nila doon. So, napasok ako doon, nagtatype ako ng mga letter para mga solicitation letter. So, si Monsignor Espiridion, doon tumatawag kasi may telepono na kami. Doon sa building nila wala pa. So, doon siya tumatawag. Kaya nakilala ko. Tapos, kwento-kwento kami. Yung palabiro naman kasi yon. Hanggang minsan, inalok niya ako. Sabi, lipat ka na sa amin. Sabi kong gano'n. May nagpapanracing nga kami dito. So, nung kakakulit ni Monsignor Espiridion, kinausap ko si kasi ang bot ko noon sa Manila Cathedral, si Monsignor Augusto Pedrosa. Sabi naman niya, sige, kung gusto mo kasi, hindi maganda pa wala pang masyadong sumasagot dun sa fundraising namin. Sige, kung gusto mo doon ka muna, ganun. So sabi ko, Monsignor, okay na ako. So lumipat ako doon. So yun siguro mga September 1977, nung una akong pumasok sa Episcopal Commission on Prisoners' Welfare. So doon ko nakilala si Ms. Gomez, tapos si Attorney Santos, ang paralegal officer. So ano ang mga naging trabaho ko doon? Ang naging trabaho ko doon, siyempre taga-type ng mga sulat. Ang pinaka doon, yung trabaho ko, kasi noon ang mga bilanggo, sumusulat sa opisina, tapos kailangan sagutin namin yung bawat dumadating na sulat sa opisina, kailangan namin sagutin. So meron kaming paralegal officer nga, si Attorney Santos, siya ang sumasagot ng tungkol sa legal. Bibigyan niya sa akin yung sagot niya sa isang scratch, yung mga tanong ng mga bilanggo, itatype yun. Tapos yung hulihan na parang advice na Tere, ikaw na ang bahala maglagay nung huwag kayong paghinaan ng loob. Yung parang na-advise ko din yung mga bilanggo. So, yung panahong yun, parang nakakaluwag din sa akin damdamin na
kahit pa paano, kahit sa sulat, alam ko naman na malaking bagay yun sa mga bilanggo na yung bang parang pag-uplift sa kanilang kalagayan, sinasabihin ko doon na huwag kayong mawala ng pag-asa, lagi kayong dumalangin, yung mga ganon. After nung mga tungkol sa kaso nila na ito nga, ganito ang dapat kong gawin, ganon-ganon. Tapos nga, yung hulihan talaga ang sabi ko, doon ko pinagbubuti ang mga, parang nagpapayo din ako na talagang noong kasi ang dami-daming sulat na iniisa-isa namin yung sagutin. Kaya nung ang dami-daming files na ng mga na alam ko naman na nakakapagbigay inspirasyon din o pag-asa sa mga bilanggo. Ate Esther, wala naman bang nakikipag-pen pal sa iyo sa mga sumusunod na wala naman. Na mga preso? O sige, Ate Tess, baka naman. meron. Sa mga volunteers na dami. Ay, marami. Maraming mga ganun. Sige, Ate Tess, kwento ka nga ng sample ng maraming sinasabi mo niyan. Yeah. Kasi alam niyo mga kapanalig, mga tagapakinig, no? Yung napakahalaga sa buhay ng preso, yung meron silang ballpen at papel, no? Dati naalala ko pag nagbabasa ako ng comics, meron dong isang section, pen pal corner, no? Ang address nila NBP. Dorm. At saka noon, hindi ganun, ang strictness, hindi kamukha ngayon na mas stricto sila. Noon, pwede ka nagpapadala ng mga sulat na binibigay talaga sa mga volunteers. Kasi it's really part of their therapy. Yung meron silang makaugnayan sa outside world. Kaya, dito sa ating Ate Tess, no, Ate Esther, yung ating ministry, meron tayong stamp apostolate dati, no? Alala ko 'yun. Ang trabaho lang niya magbigay ng magbigay lang ng selyo, magbibigay sa iyo yung liham, nakabukas na envelope. Ang trabaho mo, lagyan mo ng selyo at ihulog mo sa So, napakahalaga nun. Di ba, Ate Tess? Ate Esther? Pinapakiusap nila yung sa mga volunteer na pumapasok. Padala. Hindi pa maigpit yun noon eh. Ngayon medyo maigpit na rin eh. Pero ini-screen naman nila yun, alam ko. No? So, binabasa ng mga volunteers. Yeah. Oo. Pero ang kagandahan kay Esther, hindi nyo alam, yung nasa third floor kami, yung napakasawa niya nasa second floor. Ganun. Kaya naman pala. Kaya nga sabi ko, mga memorable moments in my life nangyari dun sa prison ministry. Kasi nung pumasok ako doon, 21 years old ako. Imagine ngayon, magsi-65 na ako. Sa prison. Grabe, ano. Kumbaga, ang unang nanligaw sa'yo, Ate Esther, si Monsignor Espiridion, no? At napa-oo ka naman. Pinag-date ako ni Monsignor. Oo, napa-oo ka naman. Tapos pareho sila niligawan ni Monsignor Espiridion para mahikayat doon sa ministeryo ng paglilingkod sa mga bilang. So, matindi pa lang manligaw si Monsignor Espiridion. Talaga napapa-oo niya. Napapasagot niya, napapa-oo niya. Dami nga mga hinay, di ba sila? Esther de la Rosa. Dumami pa kami noon eh. Si Mercy. Dumami pa kami. Galing ba lang, si Mercy? Mercy Rodriguez, Oo, galing sa aming, dati kong co-worker. Meron lang akong gustong itanong sa inyong dalawa. I am sure through the years, itong sa haba ng panahon nito, there were moments na parang gusto nyo nang umayaw. Would you remember any particular situation or reason o dahilan kung bakit parang ayoko na, parang hirap na ako ganun. Ngayon siguro maintindihan namin yung isang tagal na ito. Pero yung while you were just starting or in the middle of the would you like to share something on this? Ako po, sa akin po, meron nangyari 1977 ako nagsimula. 1983, kasi may asawa na ako nung 79 ako nag-asawa. 1983, 84, 3 na po yung anak ko. Hindi naman po galaki yung sweldo namin mag-asawa. Kaya sabi ko, parang walang mangyayari sa amin kasi 3 na yung anak ang pinag-aaral ko. Kailangan akong buhayin. So talaga nag-resign ako. Yung asawa ko na lang ang naiwan nagtrabaho sa Manila. Umuwi ka sa may probinsya. Kasama ko yung 3 kong anak. Tapos siguro mga 9 months yun. Na
nainip naman ako. Sabi ko, ganito naman buhay ko. Intayin ko tuwing Sabado, Biyernes ng gabi yung asawa ko. Tapos Lunes ng umaga, aalis na naman siya. Ganun ang ano. Tapos sabi ko, parang naiinip din naman ako sa ganung buhay. 9 months yung kapag ganun ang buhay ko sa probinsya. Tapos minsan, may dumating na sulat sa akin, galing kay Miss Gomez nga, at si Gomez, na, Abiter, magpapan-racing kami. Eh, ikaw ang nakakaalam nun. Balik ka na dito sa amin. So, nung umuwi yung asawa ko nung pinag-usapan namin, sabi, sige, bumalik ka na. Ay, wala na kaming bahay nun. Na-surrender ko na yung bahay namin. Kaya, nung kinausap ko yung tiya ko, bigyan muna kami ng isang maliit na kwarto doon sa Quiapo para makabalik nga uli ako dito, makapagtrabaho uli ako sa komisyon. So, gano'n na ang nangyari. Pumunta ako, trabaho uli ako. Tapos nga nung first meeting ko uli kay Monsignor, nagpasalamat ako. Sabi ni Monsignor, siyempre naman tatanggapin kita, ikaw pa. Yun ang unang sinabi sa akin ng Monsignor, no, mag-stop meeting kami pagkabalik ko sa komisyon. So yun po yung ko na, hindi naman sa ayaw ko na ng ministry. Kaya lang po yung, siyempre unahin, parang nasa conflict of interest. Yung ng aking pamilya na hindi ganito ang gusto ko mangyari sa pamilya ko. So yun nga, nag-decide. Pero siguro sabi ng Diyos, hindi ka pwede umalis sa komisyon. Balik ka. Umayaw, So, sumulat si Ms. Gomez sa akin. Sabi ko, ito na yung iniintay ko makapagtrabaho ulit. O, yun po. Ate Tessie, kayo naman? Haba po, Bishop, marami. Actually, pero alam nila, Jerry, si Kuya Rudy, medyo controversial nga kasi, medyo, di pa po, nag-resign na si Monsignor as Executive Secretary. So, may pumalit na madre. Okay? Natatawa na. Jerry, natatawa na yun. Pero mga pagkakataon na, siyempre po, yung mga patakaran, nagkakaiba. Ako po kasi, ako yung gumagawa ng project proposal. So medyo parang feeling ko, kung itatago yung pera, dapat magastos po yun doon sa mga particular projects kung saan intended yung medyo hindi kami nagkaunawaan nung executive secretary na madre nung. Kaya, napakahirap po ng Bishop. I thought, although meron ng pending na invitation sa akin sa Caritas was an entirely different, parang sabi ko. Yeah. Naman to, parang ang mahirap doon, parang naka-attach ako doon sa commission, no? Parang sabi nila, si Miss Gomez is the Episcopal Commission. So, sabi ko, teka muna. So, I really have to reflect. Kasi ayokong makagulo na because she is now the head. Kung magkukontrahan lang, hindi na magiging maganda. But ang tinatanong ko nun, ako ba yung magtutuloy pa? Signal. Lagi pong ito ba, sign ba to ng Panginoon na tumigil na ako and probably going to another, yung ibang opisina na. Kasi ang kapatid ko na namatay na rin ay dating chief ng Reporters Division ng Supreme Court. Mm-hmm. So sabi niya, sige gusto mo ipasok kita doon. Pero talagang I was so, talagang, alam nila Rudy yan, nasa crossroads ako, tatanggapin ko ba yung Caritas o yung Supreme Court o totally iba. But I have to. Nung finally, I wrote my resignation letter, ayaw tanggapin ni Bishop Bantigue. Ayan, na to, medyo, yan. Talaga totoo yan. Sabi niya, no, hindi po Bishop, it's okay. So, nung tinanggap ko yung Caritas, yun na naman, sabi ko nga, talagang hindi ako makakawala sa prison. That was the time naman na full support naman. You know, when I entered Caritas, I was actually parang nagtaka nga yung iba, bakit pagdating nito, permanent ka agad? Kasi iba po dumadaan sa probation. So, sabi mo siya, no, I asked her to be with us para i-organize ang Archdiocese of Manila. So, ang ganda ng posisyon ko noon. Tapos sila Jerry naman, hindi si Jerry nakasama ko. Sila Rudy naman ay commission. So, ang ganda, di dalawa na, nagpa-partner po yan kami. Kaya pag may mga death penalty issue yan, kami talagang, yun, doon nagkaroon ng partnership, yung VIPs at saka yung Caritas Volunteers. Naging strong naman yung Archdiocese of Manila. So, yun. Pero,
before that, sabi ko, ano ba itong dadatnan ko sa Caritas? Parang ang dami-dami nila, more than 100. Ang dami mong pakikipagayan. Ano ba yun? Ano ba yung sitwasyon na yun? At binigyan kami noon, tatawa ko noon, ang mesa namin, dahil kami, si Monsignor Ponferrada po, sumalangit na warin. Diba po? Siya yun yung parang coordinator. Tesi, ayusin natin to, ganyan-ganyan. Kasi ano po siya, kidney transplant, and ina-arrange namin yung kanyang donation from a prisoner po, yung kanyang kidney. So at that time, ang mesa namin, natawa ko, yung unang-unang mesa namin, staff, ay parang, nakakita po ba kayo ng mesang korting plantsahan? Yung plantsahan. Opo, ganun talaga. Baka dati plantsano yun. Opo, baka sabi ko, ibang klase. Kaya ang ganda naman po no, na years, ayan, alam ni Jerry, years. Naging mesa ko rin yata yun, Ate Tess. Diba? Oo. Pero after po noon, talagang, parang di ba po, Bishop, yung by the fruits you will know. Yung, makikita mo talaga, pag nagiging successful yung mga projects, at the UNICEF was there, dumami na, Nigerian, they were the first ones na nagkaroon ng mga, parang nagkakaingitan nga, dami-daming dumadating sa prison, parang, Caritas was prison, parang ganun yung dating. So, yun, parang sabi ko, God is so generous. Sobra. Yun talaga, Ate Tess, ang gift mo eh. Doon kita hinangaan eh, yung paggawa ng project proposal. Ay, mga proposal. No? Talagang yung hindi tatakbo ang ministry pag walang funding eh. Yun talaga sigurong gift mo. Tsaka yun yung nag-sustain sa ministry natin. Ito naman si Ate Esther naman, iba ang gift nito. Organization naman ang gift nito. Bilib ako dito pagdating sa mga pag-organize ng mga files, mga correspondence, ito talagang di ba Ate Esther, yan ang tingin kong mo plus factor mo. Yes. Basta pag may seminar, may mga summit, Esther yun. Yes. Lahat. Team kami lagi ni Miss Gomez yan. Dating sa mga seminar. Oo. Pero so, kung titingnan, sa akin lang sa pagninilay-nilay ko yung kwento ni Ate Tessie na yun, naging dahilan ng pag-alis niya, pag-resign niya dito. It was also a way for the prison ministry to get funds. Diba? Mas lalong napadali nga yung kasi parang ginawa ng Panginoon yun, hinayaan ganun mangyari para magkaroon tayo ng itong prison ministry in particular would have the opportunity to access funds. Na ngayon, nagagamit na talaga natin. Yung meron na tayong links, meron tayong mga contacts dito sa sa funding agencies nito. At alam kung ano ang nature ng trabaho natin. At patuloy tayong sinusuportahan. Pero yun, nagsimula sa isang conflict situation yung parang, again, binabalikan ko rin yung karanasan ng Mahal na Birhen na ganun. Yes. Sabi nyo nga Ate Tessie, simulat sa pool, ano ba ito? Ano bang papasukan ko? Paano ba ito? Ganun na ganun ang Mahal na Birhen Pero, ayun, yes pa rin. Kung saan ako dadalhin, yes, O Lord, let it be done to me. And I'm sure, of course, kay Ate Esther, ganun din na ganun. Umuwalis siya, pero iniwanan. Hindi naman masama yung niya kasi para sa pamilya naman yun. And yet, nandito ulit tayo. Kayo pala, nandito ulit. Maraming salamat kasi you inspire us yung parang sa tagal ng panahon nito. And wala kayong masasabing ito, nagtagumpay ako sa ganito, maganda nitong except ito mga may funding, organized na ang files, may maganda kayong alaala, komportable kayo, parang bahagi na kayo nitong buhay ng paglilingkod nito sa mga bilanggo. Nothing more. That's all. But it is in the heart that that you find the treasure. Yun lang. Ako nakikita kong, baka connect ako kay Bishop, yung saying yes of the Blessed Mother, yung fiat niya, it entailed responsibility on her part. So parang kung kino-connecta sa yes moments naman ng ating mga bisita ngayon, hindi rin madali, Siguro yung maaga kang tinawag, yung kung makakarating ka sa finish line. So ang haba ng journey nila, Pero katulad ng Inang Maria, ganyan din. Parang hindi rin sila sumuko. So ako, ang nakikita ko kasi medyo matagal na rin ako sa ministry, pero nasa labas ako, nasa field ako. Kayo po yung sa commission. Parang nakikita ko yung paano gumalaw ang commission na
na eto, naririnig mo yung dalawa na pundasyon na. Kaya na-sustain kasi yung pagtango nila hindi rin madali pero tinuloy nila yung biyahe nila. Gusto ko pa palang idagdag, konti na lang ito, yung the mere fact that they were called at the very young age. 21, newly graduate, tulad ni Mary, batang-bata. Yeah. That in the middle of their lives, na successful, ano na sila. Ganun na ganun. Para ano bang tinatawag sa atin ng Panginoon? Tayo kasi matatandaan. Ako, tumugon ako. Sabi ko nga nung unang episode, I never expected na dito ako babagsak sa komisyon na ito. Parang ganun. Pero yun nga, para akong munting bata rin natututo, ang daming nalalaman. Yeah. And I am enjoying life in its as this in this particular ministry. But anyway, ganun. Parang hiwaga nga ng tawag ng Diyos. Tama, ang ganda nung point ni Bishop yung itong dalawang bisita natin. Ito yung kumbaga parang nung sinilang yung ministry, sila yung nag-alaga during the infancy stage, di ba? Si Mama Mary, I'm sure nung time ni Jesus, nung pinanganak si Jesus, hindi pa naman siya yung Panginoon nun talaga na di ba? Siguro nung time yun, kailangan siyang talagang alagaan, kailangan siyang i-nurture hanggang sa lumaki. Normal na bata. So, siguro gusto ko lang din magkwento sila tungkol doon sa birth pains talaga ng ano ba talaga yung mga dinaanan ng prison ministry bago tayo naging ganito, no? So, ano yung kasi at that time talagang ibang image ng ministry, iba talaga ang preso. Ako, buti nga si Ate Tess, kinikwento niya, hindi siya natakot nung una siyang pumasok sa loob ng kulungan. Ako, nung inutusan ako ni Miss Gomez noon, bagong-bago ako sa Caritas, pumunta ka ng Pasay City Jail. Talagang nag-reflect ako ng matagal bago ako umalis ng opisina. Tutuloy ba ako? Magre-resign na ako. Kasi takot talaga akong pumasok sa jail. Pero, Adites, siguro yung mga... Jerry, Boy Scout ka na, di ba? Master Scout. Yeah, at that time. Pero iba pa rin talaga kasi pag sinabing kulungan, talaga nakangatog. Lalo na kasama ko nung si Boy Lahoy, papasok kami ng jail. Talagang yung kulang na lang, maihi ako sa pantalon ko sa sobrang nervous. Pero, sige po, Ate Tess, Ate Esther, yung mga nagsisimula pa lang ang komisyon, paano nyo ang gumapang hanggang tumakbo? Alam nyo, sabi ko, napakaswerte, napaka-fortunate, bless yung mga volunteers ngayon kasi medyo nakaayos na, meron ng guidelines, mga guide. Noon po nagsimula kami writing a VIPS manual. Sana may kasi ba ni Bishop yung kopya na yon? Meron po tayo sa ating library. I think dalawang issue yun, Esther. The first one was blue. Yung 9 prisoners people, blue. The second edition was orange. Kaming dalawa ni Musino nagsusunod na, at saka isang lawyer. Si Attorney Ofi Torrejos. Ayun, nakakatuwa. 8 years old na rin. Hindi ko pa nga nasasabing wala na si Monsi. So, alam niyo po ba, doon kami natulog sa opisina. Doon sa, wala kami wala, banig nga, wala parang karton niya tayo. Yung abogada ng Bureau of Prison. Siya nag-e-edit noon, inabot kami, nagwalisis ako. Sabi ko, paano ba ito? Doon kami natulog talaga sa lapag. Tinatanong niya ako noon, ano bang mahihita mo dito? Sabi niya. Ano bang sabi ko, ikaw din, sagutin mo, ang galing-galing mo. How come you applied sa Bureau of Corrections? Diba? With prisoners. Yun nga, hindi rin niya Attorney Ofi Torrejos, I really admire. So, nung nagsusulat kami, hanap ka ng pond. May mga guidelines. Doon po yung umpisang integrated pastoral program for rehabilitation. Na ngayon ay ginagamit ng lahat, hindi po ba? Yeah. Kaya yung West pa rin. Nagkakaroon na lang iba. Well, meron na siya iba-ibang names. Pero the same, basically. May parilismi na. Yeah. Talaga mahirap. Yung bang, magsusulat ka, ikaw na magsusulat, ikaw pa rin maghahanap ng pondo para ma-print yung sinulat mo. Hanapin mo pa rin. Tapos, dahil wala pa si Mercy noon, ikaw rin yung accounting. Parang, teka muna. Kailangan talaga kumuha ng tao. So, yun. Pero banggitin ko lang po, kasi nagtataka rin ako, pandemic. Akala ko po,
Kasi nung umalis ako sa Caritas, kasi po, di ba po, lumiit yung Archdiocese. So, kanya-kanya na, si Jerry napunta sa prison. Di ako na, ayan na naman po, panibago. Ay, baka hindi na ako prison talaga kasi ilang taon na ako 54, 55. Ay, baka hindi na prison. So, I decided to, kinuha ako, Bishop, as Executive Director of the ADHD, yung attention, ano yan? Yeah. Attention deficit hyperactivity. Kala ko medyo baka hindi na prison, baka lang, no? Tinry ko. Ano pa rin may mga dumadating pa yung test. Ito, panoorin daw yung ganyan-ganyan. Until sabi ko, teka muna. Nag-resign. Tapos naggawa po kami ng Covenants, yung isang organization. Kasi po lahat ng umalis sa Caritas noon, parang nabigla, yung mga paralegals. So we organize ourselves into Covenants. Tapos na naman, tinawag na naman ako ng isang pare, si Father Ranyada. O paano naman itong Preso Foundation? O incorporator na naman. Tuloy-tuloy, parang yung hindi ka makahindi, ayan na naman, may tawag. Hindi mo hinahanap, pero darating. Finally, nung na-reorganize po yung Preso, hindi na siya Preso in the past. Sabi ko, pandemic, wala tayong matrabaho kasi pandemic. Biglang dumating naman po itong si Dr. Naral. Sabi niya, you help me. Kahit na pandemic tayo, community bail ban. Okay. Ayun naman, araw-araw, kausap ko lawyer, bilanggo. Hindi ko nga po namamalaya na pandemic pala. Imagine, from March up to this time, hindi pa ako lumalabas ng bahay. Pero, sa galing ng Panginoon, more than 20 people have been bailed out. More than 82 people have been assisted. And at least about 10 were released immediately. At sabi ko, ang galing-galing naman ni Lord. At siyempre, may kaunti kang allowance. Siyempre, kung dagdag din niya, nalang hirap ng buhay. Sabi ko, talagang, parang sinasabi niya, relax ka lang. Meron pa may kasunod pa. And I will just take care of you. Ganon, napakalinaw. Yeah. At ites, no? Oo. Siguro, last question, no? Si Fadi may tinatanong. Pero gusto ko sanang kasi itong trabahong ito, no? Ministry siya. Kayo, Ate Tess, single, no? Meron kayong binubuhay na, alam ko meron kayong anak, no? Na binubuhay. Si Ate Esther, familyado, no? So, yung dilema ng nag-ministry ka, pero nagpapalaki ka ng mga anak, no? Siguro, Ate Esther, yung sabi mo kanina, ilang beses ka na nagpabalik-balik dahil yun yung, gaano kahirap yung magdi-decide ka dun sa, mag-stay ka ba sa ministry o pamilya mo, gano'n. Paano ba sinagot ng Panginoon yung sitwasyon para sa iyo? Mahirap yun kasi nga kailangan kang mamili na parehong, kumbaga, parehong mong mahal. Tapos mamimili ka. Ang hirap ng kaya talagang sa pagdadasal, siguro sabi ko nga, siguro totoo yung pangalawang alis ko sa prison ministry. Sabi ko, kagustuhan na naman siguro kaya ito ng Diyos. So, nagdadalawang isip ako kung yung kagustuhan ba o kagustuhan ko yung nangyari nyo. So, sabi ko, bahala na po kayo. Ito po ang kailangan kong gawin. Kasi kailangan kong umalis, mag-abroad naman para. Kasi noon, na-stroke yung asawa ko, wala na kaming pagkukuha, nagka-college yun sa 4 kong anak. So, kailangan kong kumita. So, ang pinakamadali kong naisip, mag-abroad ako. So, nag-abroad ako noon. Na 5 years akong nawala sa komisyon uli, no? From 2000 na tayo. Pangatlo kong alis yun sa komisyon, 5 years ako nag-abroad. Tapos nung bumalik ako, so nakasettle na yung pamilya ko. Tapos nung pagbalik ko yun, dumalo ako sa komisyon. Kasi ako na, baka pwede nga sabi niya sa akin ni Brother Rudy, tulungan mo naman kami. Kasi buhat nung umalis ka, wala nang nag-asikaso ng files dito. Wala nang magulo na. So, volunteers na, parang volunteers lang naman. So, pumayag ako ng ganon. O sige, volunteers lang ha. At your own time, kung kailan ka, maayos lang ito. So, pumayag ako sa ganon. Binibigyan ako ng allowance pag pumapasok ako. So,
yung anong yun, hindi ko alam na nakakaano na pala ako I think 2002 hanggang ngayon. Ako more than 10 years na pala uli ako sa komisyon na yun pa din nga volunteer lang. Talagang siguro sa pagmamahal ko talaga ng sa ministry at saka yung realization ko na talagang mahal ng Diyos itong ministry na ito kasi buhat simula pa noon na ako ang mga volunteers may dumarating, may umaalis, pero may dumadating, may pumapalit, hindi nawawalan. Ganon din sa pondo ng komisyon. Hindi ko maisip kung kailan nawala ng pondo ang komisyon. Lumiliit, pero may dumadating. Talagang surprise na may darating na may makikilala magdo-donate sa komisyon. Makakakuha ng pondo sa kasusulat namin sa foreign funding. May dumadating. Kaya sabi ko, talaga sigurong mahal ng Diyos itong komisyon na ito. Kasi hindi nawawala ng pondo at hindi nawawala ng mga taong tutulong para mapabuti pa ang serbisyo sa mga bilanggo. Yeah. Totoo yan. Siguro kasi dahil hindi nawawalan ng committed volunteers kamukha nila. Yeah. Si Weng, andyan si Weng. Ayan. Ito nga. Friend, ang daming mga volunteers na nakikinig ngayon. Batiin na muna natin ha. Eto sila, kanina tinitingnan ko meron tayong mga viewers from Guam. Yeah. Good evening po sa inyong lahat. Galing ng Caloocan City, Dasmariñas, Cavite. Ay, si Brother Rudy, hello po. Watching from Bacolod. Good evening from Ethel. Si Ate Sol. Si Sol, oo. Tapos ito naman si Dory Articona ng San Pablo Diocese. Si Nenita Chan ng Archdiocese of Palo in Leyte. Wow. Si Eileen de la Paz Arcilla ng Diocese of Birac. Nakikinig din. Ito yung greatly affected nung nakaraang bagyo, no? Yan. At si Ate Dali, no? Nakikinig din from siguro nasa hospital siya. Dali. Oo, Dali. Kamusta ka dyan? Happy birthday, Dali, ha? O birthday ni Dali, 2 days from now. At si Father Meg, hello po, Father Meg, 32nd year ng kanyang sacerdotal anniversary. So Father Elmer Magat, ang aming SD sa Prison Apostolate. Yeah, oo. Teka, Father Nizel. Father Nizel. Baka meron kang gustong itanong sa ating mga panauhin. Yeah. Na kasi na-amaze ako sa sharing ng dalawa no? Oo, no? Lalo pagka binabanggit ni Tita Tess yung 1975 daw siya nagsimula. Sabi ko, papapanganak ko pa lang nun Kaedad ko nga yung mission kung tutuusin Kaya sabi ko, tapos 1977, 2 years old pa lang ako. Nakalampin ka pa siguro nun, Father. Kasi nakalampin pa. Tapos kasi na-meet ko din si Monsignor Espiridion nung nag-exposure ako sa Muntinlupa. Kaya kumbaga parang nagre-reminisce ako kanina habang nagkukwento sila, naalala ko yung experience ko kay Monsignor Espiridion na sabi ko, kasi ang isang natatandaan ko kay Monse, kapag po nagmimisa kami, di ko na ko nun, pagka nakita niya yung mga tao na hindi nagkakantahan lahat, papatigil niya. Tapos papaulit niya. Di ba? Kung papuri sa Diyos yun, papaulit niya yung buong simula. Tatapusin mo na, tapos pauulit. Kaya, ang haba-haba ng misa. Gusto niya lahat nagpa-participate sa misas. Kaya sabi ko, nagre-reminisce ako kanina. Tapos yung pasok ni Tita Tess kanina sa Munti, yung bang naalala ko yung unang pasok ko din na parang isang munting bayan yung Muntinlupa. Parang bang inaalala ko yun. Tapos ang siguro na parang reflection ko rin na siguro pwedeng i-share din ng dalawa sa atin. Kasi iniisip ko si Mama Mary, para bang sabi ko, ano kaya si Mama Mary kaya parang naisip din niya na ayaw na niya noon, parang susuko na siya pero hindi siya sumuko. Kasi may mga may mga volunteers tayo na parang short term lang yung pagiging volunteer, di ba? Na ilang taon lang, iba buwan lang, tapos ayaw na.
Itong dalawang to, ang tagal mas matagal pa sa edad ko yata itong mga pagiging volunteers ito Ano po ba yung parang secret ninyo na nagtagal kayo ng ganyan sa pagiging volunteer po sa prison ministry? Sir. Sino una? Siguro sa akin, siguro lang yung talagang siguro pagmamahal ko na din sa prison ministry. Kasi nung una, actually, ang pasok ko sa Muntinlupa, sa Bilibid, hindi talaga doon sa kulungan. Yun nga yung paggawa namin ng manual. Yun ang unang-unang punta sa kasi dahil nga dalaga pa ako noon, pag every Friday ata, Miss Gomez, pumupunta kami doon para nga tapusin yung manual together with Attorney Torrejos. So sabi ko, habang tinatype ko yung mga naandong mga siyempre sa type, parang naaano yung damdamin ko na ito pala dapat lalo na yung mga kung anong kalagayan ng mga bilanggo, itatype mo doon, nakikita ko, sabi ko, parang naaano yung damdamin ko naman na ganito ang buhay nila, na kailangan talaga ang tulong. Sabi ko, siguro sa kaunting paraan ko, may maitulong man lang ako. So, hanggang tumagal yung ganun yung aking nararamdaman. So, sabi ko, kumbaga, ako sa pag-ibig, na-inlove na lang ako, na-inlove na ako dito sa prison ministry na, kumbaga, seriously in love, na hindi mo na maiwanan. Siguro yung pag-alis ko, inahantulad ko yun sa nagtatampuhan, kayong halimbawa, magka-partner, nagtatampuhan kayo, umalis. Tapos bumalik na kasundo. So, ganun lang yung inaano ko doon, ang aking halimbawa doon sa buhay ko sa komisyon, na aalis, babalik. Sabi ko, talagang yun nga yung lahat ng best moment ko sa komisyon. Best moment of my life, talagang nangyari sa komisyon. So, isa na lamang yung iniintay. Ang kumbaga, ang mararanasan ko, kasi nga yung, sabi ko nga nung unang sharing ko, lahat ay yung mga original na members ng komisyon noon, wala na. Kami na nga lang dalawa ni Miss Gomez ang parang kami lang ni Miss Gomez ang natitira sa original members ng staff noon. So, ayaw ko Miss Gomez kung sino mauna sa akin. Huwag naman. Sabi ni Rudy. Pero hindi, inaano ko pa naman, sabi ko hindi pa, raramdaman ko pa na madami pa akong magagawa para sa komisyon. Hindi man lang lalo, pero ngayon kasi nakapagpahinga na ako ng halos 9 months na walang hindi sa online lang. Pero ramdam ko may magagawa pa ako din sa komisyon. Amen. Naalala ko si Rudy, sabi sa akin, nung namatay si Musilio, Tess, sabi niya, Tess, nagro-roll call na sa taas si San Pedro. Sabi ko, Rudy, pakisabi kay San Pedro, absent ako. Wala akong tawagin. Tawa kami na. Yan, sila Rudy, ano po yan he was a catechist noon. Ang dami po ang tanong ni Father, ang hirap sagutin. Ano ba yung sikreto? Alam mo, Father, hindi kami ang may sikreto. Mukhang sikreto ng Diyos to. Hindi ko po alam. Amen. Hindi ko talaga po alam. I do not, up to this time, pag ako tinanong, ba't ka tumagal? Hindi ko alam. No, hindi ko alam. Something you cannot explain. Basta ano ka lang yung, ano ba tawag po doon yung respond. Di ba po? Tinawag, may tumatawag, tugon ka. Tawag, tugon lang, tugon. Ganun, parang, but, hindi ko po alam Ganun lang yung mahirap po. Alam nyo, yung mga contemporary ko, may yaman na po yun. May mga kotse, nasa-abroad. Di ba minsan feeling mo, totoo yan. Meron kaming UE batch 69 na nasa Facebook. Sabi ko, sali ba ako dito? Mga purong mga nasa abroad Ano kaya gawin kong donor to? Parang sabi nila sa akin, ikaw naman lahat na makilala mo parang donor. Parang naisip mo lagi, preso na naman. Hindi naman, usap-usap ka Yun nga, pero despite, isa may mararamdaman ka, no? Pero wala naman nagsasabi sa'yo, bakit ikaw nandiyan ka pa rin? Wala because ang maganda po yung nagtataka pa iba, yung with all the respect, di ba po? Yung respeto nandun. Kasi alam nila na, ito naman sabi,
bakit nung panahon natin, ngayon may pera kayo ngayon, pero ako naman ang medyo, di ba ako naman ang presidente, no? Buti na lang sinabi, presidente ka nga, wala ka nga kotse hanggang ngayon. Parang pero marami ka namang driver, Ate Tess. Oo, ang nasa isip ko lang, kaya pag nagbibigay po ako ng talk sa volunteers, una i-clarify nyo yung motivation. Yeah. Very, very important. Bakit kayo nandun? Kapag naiinis na kayo at napifeel nyo sobrang pressure na kayo at hindi na kayo yung bida, may dumadating ng mas magaling, it's time to leave the ministry. I mean, you know, it's a disservice to the ministry. Yeah. Akala nyo kayong bida. Hindi talaga po pwede. Parang, kasi iangat ka naman ng Panginoon kahit hindi mo hanapin yung mga plaque dyan, mga certificate of appreciation, dadating po yun. Basta just, you know, ang talaga pong sikreto, siguro, ang sikreto is to really pause. You have to pause kahit gabi and just reflect. Just do it. Hindi naman ako banal, pero parang tanong lang ng tanong, and may sumasagot eh. Na sasabihin nila, si Rudy, ikaw ang commission. Hindi po eh. Talagang hindi. Talagang, kaya nga volunteers, huwag niyong hanapin yung mga plaque or mga awards, gawad paglilingkod. It will come. But the real award, the reward really will come from whatever you feel, yung nasa loob niyo, yung peace and happy sa paggawa ng apostolate. That is the reward. Yeah. May gusto akong lang pick up dun sa sa bahagi ni Ate Tessie ngayong una, yung sabi niyang may tumawag kaya siya tumugon. And I think this is really exactly what we are talking about here from the story of Mary, yung kanyang fiat, at ito naman si Ate Tessie at saka si Ate Esther, tumugon sila, no? Pero mahalaga, ang gusto kong bigyan ng diin ngayon at this point as we come to the close of this episode is yung tumawag. Alam natin na tinawag tayo ng Panginoon. Okay? Pero tayo din ay tinatawag na tumawag. I think we have to continue being instruments of this ministry para manawagan tayo, hindi lang for funding, hindi lamang to organize the commission, but in order to invite more people to understand, appreciate, and participate dito sa ministry natin. And napakahalaga. Alam natin, minamahal tayo ng Panginoon. Sabi nga ni Ate Esther, talagang mahal tayo ng Panginoon kahit ano mangyari. There is something that's happening here. It's wonderful. Pero kailangang may tumatawag. Yun ang ating patuloy na panawagan. And I think this is a beautiful reason why we have this program. It is both a sharing and a panawagan. We are inviting people. And then ang isang katotohanan na gusto kong banggitin dito is yung gusto nating tawagan, particularly ang kabataan. Yes. Just the other day I was talking with some youth, dalawang grupo ng mga kabataan na hiningi na makibahagi ako kasi dati nga akong nasa Commission on Youth. Hiningi nila ang ilang reflections ko, mga konting So, one thing that I shared with them is, Kako, isa sa mga pwede ninyong pasukan ngayon ay ang prison ministry. You don't have to be very much part of it, pero ang dami kakong angles o aspects ang prison ministry na kung saan ang kabataan ay pwedeng tumugon. And naalala ninyo, particularly kayo, Jerry, ni Padre Nicet, Weng, na dun sa CADP ay itong napagkasunduan natin na makipag-tap tayo sa youth ministry, especially regarding our advocacy against the death penalty. Yes. At saka sabi naman sa atin, challenge sa atin ni Bishop Ambo, David, yung children yung in conflict with the law. CICL, Yes. Namang paano, sabi ko mga kabataan yun, kasi kabataan yung ngayon eh. So, what I'm trying to say now is, one of these days, we are going to engage some young people to listen to them, listen kung ano ang views nila tungkol dito sa prison ministry. Kasi mahalaking bahagi. Hindi tayo pwedeng mag-rely lang sa mga katulad ni Ate Tessie at Ate Esther na tumatagal lang. Salamat sa kanila. Pero kailangan punan yung marami pang gaps dyan sa ministry.
Yan ang gusto ko sabihin. Thank you sa inyo. Ang laki ng population ng youth ngayon, yung boses nila, napakahalaga. Napakahalaga, tama ho yun. Yun nga, Ate Tess, ang isa nating ang ating dream sa ating ministry nung nasa Caritas tayo, how to involve mga youth, no? Kasi napapansin natin, karamihan ng mga nagbo-volunteer, sabi nga nung iba, mga retired at mga tired. Pero mahirap, no? Involve ang youth, no? Yeah, kailangan ma-involve natin talaga yung mga social media, but still we use social media. Yeah. Kaya Brother Jerry, yes, malaking tulong yung nung nag-guest sa atin last time si Pau. Yeah. Incidentally po yung guest namin last episode nag-guest sa Bawal Judgmental sa Itbulaga. Last time, few days ago. At gustong-gusto ko yung Saturday mga ata, sinabi niya na kung paano niya pinakita yung kagandahan loob ng nasa loob. Sabi ko, young as he is, na kahit na ano yung nangyari sa nanay niya tsaka sa lola niya, pero wala siyang bit-bit dito. Pero ang pinakabit-bit niya lang na positive, yung kagandahang loob ng mga tao na nakapiit na sila yung nag-sustain sa kanya para maging mabuting tao siya. So, sana din, marami tayong mga youth na young generation na pwedeng mahikayat natin sa ganitong klaseng ministry. And experience also the face of God inside the church. Yeah. Okay. Siguro, we only have 5 minutes. Ang bilis ng oras natin, no? Siguro hiyangan natin ng konti lang ng mga ng mga natanong natin. Bago tayo magkaroon ng takeaways, siguro bihilingan natin ng closing message yung ating dalawang panauhin. Ano yung kanilang gustong sabihin sa mga nakikinig, no? Tungkol dito sa ating ngayong gabi, topic ngayong gabi. So unahin natin si Ate Esther. Any message? Sa mga nakikinig, mag-join na po kayo sa Volunteers and Prison Service. Kasi po itong ministry ito ay dahil po kayong matututuhan, malalaman, makipag-ugnayan lang po kayo sa aming opisina. Ngayon po, pwede kayong tumawag sa aming opisina, may sasagot naman po doon. At pwede po kayo mag-inquire kung ano ang dapat yung gawin upang magi kayong Volunteers and Prison Service. Masaya po dito sa ito. Wala pong dull moment sa ministry na ito. I assure you. Kaya ang number natin, tumagal ng ganito katagal. Kasi hindi mo talaga mararamdaman na lumilipas ang oras pag ikaw ay kasama mo ang mga volunteers. Lalo na pag nagsisharing kayo tungkol sa inyong mga experiences, bawa nakadalaw kayo sa isang bilangguhan, yung experience ninyo ang isi-share nyo sa ibang tao, makakahikayat po tayo ng madaming volunteers na magtatrabaho para gumanda ang buhay ng ating mga bilanggo o maibsan yung hirap na nadaranasan nila sa loob. At yun po, yung maging masaya ang lahat. Madami pong experience na mararanasan kayo dito na magpapabago sa inyong buhay o magpapabago sa inyong pananampalataya. Kaya yun po, hinihikayat ko po kayo na mag-join sa aming ministry sa mapapagitan po ng pagtawag sa aming sa telepono po namin. Makikita po ninyo, naka-plus, pwede ba yun? Hindi, sabihin na lang natin, no? Sa 527-4059, 8527-4059 po. Yeah. Yun po. Mag-enjoy po kayo dito sa ating ministry. Thank you. Tawag na po kayo. Ngayon, walang sasagot ngayon doon. Bukas po. Monday po, sa Monday. Yan. Ate Tess, short message na. Take advantage natin. Meron tayong, why not start something like a young VIPs, diba? The young VIPs. So parang gano'n, kasi parang ngayon, with so many social media, kung ano-ano, YouTube, TikTok, kung ano-ano, parang
alam niyo kung sino man yung mga anak ninyo na nakikinig o nanonood ngayon, you try to, alam niyo, mga kabataan, akala niyo hindi, kung paano natin tratuhin ang bilanggo ngayon will have an effect on your lives later on. Yeah. Makikita nyo kung paano tratuhin ng gobyerno, ng simbahan, paano tayo tumingin sa poorest of the poor, magkakaroon ng epekto to sa buhay ninyo, pagtanda ninyo. So, sana ngayon pa lang, makisalamuha, you don't have to be rich, you don't have to be intelligent, just yourself. Whatever you can offer in your own little way. Kasi yung dynamism ninyo, mga bata, ay kailangan ngayon sa ministry ito. Kayo yung mag-shape ng future ng prison ministry at ng magiging mga susunod na leaders natin. So whatever na itong sector na to, ay kung ano man ngayon, may epekto to sa magiging buhay niya. So come and join and call the Episcopal Commission on Prison Pastoral Care. Salamat po. Yeah, at saka yung Preso Foundation mo, Ate Tess. Yung Preso. Yeah. By the way, Yeah. Bishop, CICL, nakapagpalaya po kami, ito lang buwan na to ng last 2 months, 3 children in conflict with the law. Wow. Thanks So, be ngayon, God. they're nabigyan ng pag-asa ang dalawa pang... Ang lalaki ng bail nila. Talagang second chances. At hindi na sila naging kandidato para maging full-fledged PDLs. Opo, hindi na. Okay. Ay, di ba po may bagong santo ngayon, 2 bata, ano po? Yeah. Di ba 2 batang-bata? So sana... Kutis. Opo, yung buhay nito, imagine, araw-araw nagsisimba, simpleng-simpleng bata. Okay, nako, salamat po Ate Tess at Ate Esther, ano? Salamat Siguro po. in the future we will have you again in our future episodes. Father Nesel, ikaw wala ka pang take away. Ano pang gusto mong i-share diyan na kontil-butil? Take away. Nawala na ata si Father. Ganda yung mga sa yung ministry kasi Father, mukhang putol-putol po. Hindi namin kayo maintindihan. Anyway, nawala si Father. Siguro, since we don't have time anymore, siguro ako lang, alam nyo, being a good, para sa akin, yung takeaway ko rito is, yung piyat ni Mama Mary, halintulad ko yung sarili ko sa isang paintbrush, na siguro yung dapat ang maging attitude mo. You consider yourself as a paintbrush at the disposal of the hand of God. And then you will let Him paint the most beautiful painting na pwedeng magawa. If you magagawa lang yung painting na yon kung ikaw bilang paintbrush, magpapaubaya ka dun sa gumagamit sa'yo. Kasi that's the only way. So, like what Mama Mary did, na talagang kahit nagdududa siya in the onset, dun sa kung talaga bang si Angel Gabriel ba talaga from God, ganito, ganyan, hindi niya Pero when she said really yes, with conviction, hindi lang basta yes, merong conviction na magpapaubaya siya sa Panginoon, and that paved the way to our salvation. So, yun lang siguro. We have to be paintbrushes of the Lord in order for us to for Him to make a beautiful painting. Yun lang po siguro yung takeaway ko sa gabing ito. So again, maraming salamat po sa lahat. Sa lahat ng ngayong gabi. So Bishop, pwede niyo po bang i-lead ang ating sa closing prayer and blessing po? Yeah, sure. This is already ilang days to go before Christmas. It's I think 17 days. 17 days, but we have one more episode siguro bago tayo mag-Christmas. Yeah, we have one more. 14 days from now, December 22. December 22, yeah. So we hope that we will still have that opportunity, and sana kasing gaganda nitong mga nakaraang episode tulad ngayong gabi, ang magiging episode natin. Christmas episode yon sa talaga para pinakamalapit. So anyway, salamat po Panginoon sa napakagandang gabing ito. Lalo tigit, nakasama namin si Ate Tessie at si Ate Esther bilang mga panauhin
at kami ay nagkatipon-tipong muli para sa programang ito sa ngalan ng mga kaibigan at kapatid naming nasa bilangguan, nasa pigitan ang mga persons deprived of liberty ngayon, na sa kanila po namin iniaalay itong lahat ng pagsisikap na ito. Ang aming mga pangarap, mga ninanais, ang mga lahat, mga plano, gawain, na sana ay makatulong sa kanila kahit papaano maibsan ang kanilang mga kawalan ng tiwala o pag-asa dahil nga nasa bilangguan sila, na sila ay mabigyan ng pagkakataon para muling makasama namin sa mga mahal nila sa buhay, makalaya silang muli. At kung hindi man, habang sila ay nasa piitan, ay makita nila may mga taong nagmamalasakit na tumutulong sa kanila. Kami rin po, hinihingi namin na tulad ng aming nabanggit, inako ngayon, na sana'y maging tulad din kami ng mahal na Biren, na mapakumbabang sumasang-ayon sa iyong kalooban. Sana maging paintbrush nga kami tulad ng sabi ni Jerry sa inyong kamay para makagawa kayo ng napakagandang obra maestra para sa iyong kapurihan, para sa kabutihan namin at kaligtasan. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng ito, kay Jerry, kay Ate Weng, kay Father Nicel, sa lahat ng mga nanood, ginakasama namin ngayon, at siyempre sa aming dalawang panauhin. Basbasan mo po kami lagi, Panginoon, huwag po kaming iwan, sapagkat kung wala ka, wala kaming magagawa rin sa amin. Pagpalain nawa tayong lahat, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Father, ayan, bumalik si Father. Sorry, Father, kanina hindi talaga marinig. Kaya siguro sa susunod na episode, si Father na pabubungalan natin. Okay. Thank you very much. Maraming salamat po sa technical side kay Lynn, kay Direk Lynn, kay Dens. Maraming salamat sa inyo. So, hanggang dyan na lang po kami ngayon, Ate Weng. Brother Jerry, bago lang ako magpaalam, announce ko lang ito para in line with our celebration today. Our Holy Father, Pope Francis, just declared the year of Saint Joseph from December 8, 2020 to December 8, 2021 to mark the completion of the 150th year of the declaration of Saint Joseph as patron of the Universal Church. Wow. Okay, so malaki din ang naging party niya, no? Yes, so, siguro. In a future episode, si Saint Joseph naman na magiging kaya pala naka-green focus. Si Ate Esther. Oo nga. Talagang anticipate niya na i-announce ng Santo Papa yung year of Saint Joseph. Okay, so hanggang dyan na lang po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Thank you. And ito, happy birthday nga pala kay Ate Tess at kay Ate Esther na magse-celebrate ng birthday before the end of the month. Happy birthday! Siyempre si Weng. Thank you po. Tsaka si Weng. May episode pa tayo nun. Happy anniversary. Thank you po. December 24 siya. Okay? Sige po, hanggang dyan na lang po kami. Maraming salamat po. Ito po si Brother Jerry Bernabe. At ito po si Sister Weng. Sa narito ako. Kaibigan mo. Kaibigan mo. Bye-bye. Maraming salamat. Bye, Ter. Uy, maraming salamat. Okay po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Thank you, Lynn. Weng. Thank you. Salamat po. Thank you, Bishop. Salamat.